Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin. Eto nga po Diyos ko po, buong mundo umalarma, President Marcos, Amerika, nagsimula na umatake. China, WPS, Israel, Hamas. Yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po Mula po ito kay Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po. Philippines Trending News. Yan mga ka-review natin At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Binigyang diin ni Australian Ambassador to the Philippines, He Keong-yu, na ang investment deal team na itatatag ng gobyerno ng Australia sa Maynila ay susubaybayan ang klima ng negosyo sa ating bansa. Ito ay para sa mga Australian firms na gumawa ng maayos na mga desisyon ukol sa pamumuhunan. Sinabi ni Yu na ang anunsyo ni Australian Trade and Tourism Minister Don Farrell na hanapin ang isa sa mga deal team sa bansa ay nangangahulugan na ang Australian government ay maglalagay ng mas maraming resources sa Pilipinas. Gayon din para sa pagsasaliksik at pagsusubaybay naman sa business environment. Sinabi ni Yu, ang Manila Deal Team ay naglalayon na isara ang mas maraming investment deals sa pagitan ng Australian at mga Filipino companies. Ito ay isang pagtaas ng bilateral relation at bahagi na rin ng diskarte sa ekonomiya hanggang sa taong 2020 o 2040. Una na nga rito, bilang bahagi ng Southeast Asia Economic Strategy ng Australia hanggang 2040, sinabi ni Yu na inaasahang bibisita ang isang business mission sa Pilipinas sa unang bahagi ng susunod na taon. Nagpahayag ng buong suporta si United States President Joe Biden at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas kasunod na ipinapakita ang agresibong aksyon ng Chinese vessel na nagresulta sa coalition o doon po sa banggaan ng mga barko sa West Philippine Sea. Hindi pabor ang dalawang lider sa umano'y destabilizing ng aksyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang na ang pagharang nito sa mga routine maritime operations ng ating bansa sa naturang rehiyon. Binalaan rin ni Biden ang China na huwag nang makilahok pa sa panganib at labag sa batas na aktibidad laban sa Pilipinas. Aniya, anumang pag-atake na gagawin ng China sa mga kaalyadong bansa ng United States ay mag-uugyok lamang sa kanila na buhayin ng Mutual Defense Treaty nito sa ating bansa. Ginawa ng dalawang lider ang pahayag kasunod ng mga paghaharas ng China sa mga Filipino vessels sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ilan rin sa mga Chinese ships ang umaharang sa isinasagawang resupply mission ng Philippine government para sa mga sundalo nitong nakabase sa BRP Sierra Madre. Patuloy namang iginigit ng China na ang naturang lugar ay bahagi raw ng kanilang teritoryo. Samantala, binigyang diin ng China na ang Estados Unidos ay wala raw karapatan ng mga himasok at makisangkot doon sa problema sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry head o sinabi ng opisyal ng Foreign Ministry ng China noong nakalipas na araw sa isang regular press briefing nila doon sa Beijing ang naturang statement. Ayon nga kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ang Estados Unidos ay hindi partido sa issue ng West Philippine Sea at hindi na dapat nakikialam. Kung matatandaan, sinabi nga ng Estados Unidos, partikular na ni President Joe Biden na kamakailan sa White House, na ang pangako ng Amerika sa pagtatanggol ng Pilipinas ay nananatiling matatag. Ito'y matapos na akusahan ng China ang Pilipinas ukol sa mapanganib at labag sa batas ng mga aksyon sa West Philippine Sea. Ang China at Pilipinas kamakailan ay nagkaroon ng panibagong insidente na kung saan nagkabanggaan ang isang Chinese at Filipino vessel sa pagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Amerika mga ka-review natin hindi na lang Amerika, pati Australia na po mga ka-review natin nangangako na talagang papatulan na itong China kapag inulit pa itong kanilang ginagawang, di ba, pangharas dyan sa West Philippine Sea, mga ka-review natin, Kasi nga po di ba, nire-respeto nila yung naging desisyon, doon sa international law na mga ka-review natin. Yung bilateral na di ba, desisyon, di ba?
pabor po sa atin yun mga ka-review natin. At nire-respeto po yan ng buong mundo. Ang hindi lang respeto yan dyan sa naging desisyon na yan mga ka-review natin, yung China. At patuloy nga hinaharas ang ating mga PCG, mga ka-review natin. Nako. Talagang ibang klase talaga ang China, no? Ibang klase ang ulo, 'di ba? Matigas talaga ang ulo mga ka-review natin. Ha? Hindi marunong rumespeto. O eto na. Akala siguro nila mga ka-review natin na napakaliit lang nating bansa, kayang-kaya na nila tayo, 'di ba? Kaya siguro, 'di ba? Kaya siguro binabangga, hinaharas at binubuli tayo nitong malaking bansang ito. Pero ika nga 'di ba mga ka-review, walang maliit na walang malaking nakakapuwing mga ka-review, no? Nabasa ko po yun sa mga comment, no? Wala daw malaking nakakapuwing. Ibig sabihin, maliit man tayo pero 'di ba lalaban ang Pilipinas, no? Hindi po isusuko ang kanyang soberanya, 'di ba? Mga sangkay nag-umpisa ng umatake at mayroon din pong babala sa Iran. Isusunod na nga ba ang Iran, mga sangkay? So ito nga po yung balita, mga sangkay, no? US President Biden direktang binalaan ang Iran dahil sa umano'y pag-atake sa US forces sa Middle East. Ngayon, mga sangkay, ang Iran din mayroon pong babala sa US na wag daw pong mangialam, mga sangkay, sa gera na ito, kung hindi, isusunod daw ang Amerika nitong Iran sa pag-atake. Ganun po yung binabalak nitong Iran. Ang tanong, matatakot nga ba dito yung Amerika, mga sangkay? Ipinahayag ng White House na nagbabala si US President Joe Biden sa Iran kaugnay ng pag-target sa US personnel sa Middle East. Sa pamamagitan ito ng isang di pangkaraniwang mensahe sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Walang ibang detalyeng ibinigay ang White House. Batay sa Pentagon, may 900 additional US troops sa rehiyon upang paigtingin ng air defenses at protektahan ang US personnel. Sa gitna So, ito ano to, ng mga sangkay? Ano yun? Nakausap niya mismo ang Supreme Leader nitong Iran at binantaan mismo ni Joe Biden. Alam niyo itong gulong to kasi, mga sangkay, ang ginagawa po ng Amerika ngayon is dinabackupan ang Israel. Though hindi naman talaga kailangan ng Israel, pero ganoon pa man, binabackupan po ng US ang Israel kasi yun po'y bahagi ng pag-alyansa ng Amerika at Israel sa mahabang panahon. Ganoon din po yung mga bansa sa Western, no? Kasi desidido po sila kasi ang kinakaba ngayon, mga sangkay, ng Western countries na itong Hamas, especially ang mastermind na Iran, magpang-abot na rin po sa Western itong mga pag-atake na hindi lamang po itong Israel. Remember, ang gusto pong mangyari nitong Iran at Hamas ay magtatagpo ng Islamic State sa lugar na yan, sa pinag-aagawan, mga sangkay. Ngayon, syempre, hindi papayag dito ang Amerika dahil malaking banta ito, not just in America, but the whole Western countries. No? Kaya, ang nangyayari ngayon, maliban sa balitang to na binalaan umano ng US ang Iran, makikita po natin sa balitang to, mga sangkay, Mga ka-review natin, no, na natin kay Sangkay dyan na parang sunog yan, mga ka-review natin, no. Kapag hindi mo, 'di ba, hindi mo inapula agad, no, hindi mo agad na patay yung sunog, mga ka-review, ikakalat po yan, no. Sa buong lugar na yan, 'di ba? Mauubos po yan, matutupok po yan lahat. So para hindi po lumala yung sunog, mga ka-review natin, kailangan pagtulong-tulungan na agad, no, yung sunog, no, para mapatay agad at di na kumalat. So ganyan din po ang nangyayari dito, no, sa atin, mga ka-review, dito sa Israel at mga Hamas. Kailangan agad kung yung problema diyan, yung sunog, no, yung mga Hamas, kailangan patay agad, no, mga ka-review, or maubos or something na makontrol, di ba, mga ka-review natin. Kasi pag hindi yan na-control,
O kakalat na po yan. Yan po yung kinakatakutan ng mga western country, mga ka-review. Ito, breaking news po. Ayon po sa Pentagon, dalawang facilities ng Syria pinatamaan na ng Amerika. So, ibig sabihin nga ba dito mga sangkay, nag-umpisa na pong umatake ang Amerika sa Middle East. Lagi talagang involved yung Amerika no? Pagdating sa mga ganitong sigalot. Pagtindi ng pag-atake sa rehiyon. 12 beses na inatake ang US troops sa Iraq at Grabe, 12. 4 na beses sa Syria sa nakalipas na linggo. Okay. So, ito'y baha sa Iran pa lamang, tapos ang kabila naman sa Syria. So, kaya pala, mga sangkay, sa may Syria, ito na ang ginawa ng Amerika. Pinaulanan na po ang dalawang facilities ng Syria. So, malamang sa malamang, itong banta, mga sangkay ni President Biden ng Amerika sa Iran, mukhang isusunod na rin yung Iran, maliban sa Syria. Malaking mga sangkay, dagok sa kanila kapag ginawa ito ng Amerika. Alam naman po natin kung gaano kalakas ang Amerika. Marami na po silang dinurog na mga bansa dyan sa Middle East. At sa totoo lang, kahit ako, yung mga kasaysayan ng US pagdating po dyan, mga sangkay, medyo nakaka-off din, no? Yung ginawa ng US na ayon nga po sa balita dahil po sa oil. Pero ito ngayon, pinag-uusapan na po dito kasi yung Israel laban po sa terror group na Hamas. Again, hindi po kasali dyan mga sangkay yung mga Muslim na iba. Hamas lamang po talaga. Ang kawawa nga lang talaga, nadadamay po yung mga sibilyan. Yan mga ka-review natin, no? Sana matapos na po yung kaguluhan dyan sa Israel, no? Mga ka-review natin para naman makafocus na ang buong mundo dito sa atin naman sa problema natin, mga ka-review, no? At mapagtulong-tulungan na mga po itong China. Balik tayo sa atin, mga ka-review, kasi di ba sinasabi nila hindi pa nga natin natatapos yung sigalot natin dito sa China, pumupunta na agad tayo sa Israel, no, mga ka-review natin. So ito na nga po mga ka-review natin, no, yung update natin na kanina is yung Amerika, yung US at saka yung Australia nangangakong tutulong nga dito na sa Pilipinas sapagkat hinaharas na nga po ng ating mga barko, no, ng China. Binabangga na mga ka-review natin ang ating mga bangka lang yun, mga ka-review, pero masakit din sa kalooban ng Pilipinas yun, di ba? Pilipino yun mga ka-review natin. Alright mga ka-review natin, ano man po dapat kasi ito nga po yan nga po yung naisip na ko mga ka-review bangka lang po yun, pero diba masakit lang kasi bangka nga mga ka-review. Bakit nga ba hindi natin diba padalhan doon ng mas malalaking barko? Ang problema nga mga ka-review, kulang po tayo sa malalaking barko. At yan nga po, kailangan natin ng tulong ng ating mga magagaling at matatalinong congressman at mga senador para naman yung pondo mga ka-review natin di ba? Mailagay dito sa WPS mga ka-review kung talagang seryoso po tayo. Pero marami rin nang umaalma kung ilalagay daw lahat ng pondo dito sa WPS mga ka-review natin. Paano na lang daw yung presyo ng mga bilihin na tumataas na? Pataas ng po. Yung bigas, nako po. Napakamahal pa po ng bigas natin mga ka-review. Napakadaming problema na dapat asikasuhin dito sa ating bansa mga ka-review natin. Hindi lang po China ang problema ng ating bansa, no? Kung mayroon man tayong problema sa China mga ka-review natin, siguro kung may mga tao naman ang ating gobyerno na nakafocus dyan. So yung ibang tauhan ng ating gobyerno mga ka-review natin mag-focus din naman po sa ibang problema ng ating bansa. Kasi marami na po ang umaaray talaga mga ka-review natin. Ewan ko lang sa inyo kung mahal ang mga bilihin, pero dito sa amin po talagang napakamahal pa ng mga bilihin, no? Halos yung sinesweldo, diba? Sinesweldo ng isang manggagawa nung kalahati na lang yung nabibili, diba? Mga ka-review natin ng sweldo niya. Ganun po kamahal na ngayon. Ewan ko lang po sa inyo dyan sa inyong mga lugar. Pa-comment nga po ng inyong mga lugar mga ka-review kung mahal pa rin
ang mga bilihin dyan. Alright mga karibyo natin, ano man po ang reaksyon dito sa naging balita nito. Pa-comment na lang po sa baba at pag-usapan po natin yan, no, mga karibyo natin. Para din malaman ng ating mga kababayan ang inyong mga hinanahin about dito sa balitang ito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibyo natin, no? Huwag din po kalimutang mag-subscribe, yan ha. Kaya Philippines Trending News, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Philippines Trending News. Maraming salamat po.